Game. Yan. Hello, mga kayubi. Hi. Ganun din. Hello. Podcast kami ngayon and nagdala ako ng rescue, yung two of my two of my closest friends kasi medyo may pagka-sensitive yung topic na itatackle natin ngayon. Pero very relatable kasi I'm sure lahat tayo nakaranas na nitong topic natin, which is you should never lend money to your friends or family. So, yun ang i-discuss natin. You should not or should you? Yun yung tanong. So, I have here with me two of my closest friends, as I said, si Mau tsaka si Angie, to help me with the discussion. Para hindi lang isang perspective yung naririnig nyo, di ba? Maririnig nyo kaming lahat. And kaming tatlo, plus our other friends, ano na kami, solid na kami through the years. So, mahaba na yung history namin, yung friendship namin. Kaya itong dalawang taong to, ang pinaka-untrusted, trusted, trusted people ko. Kaya yung sinabi nila, naniniwala ako na totoo yun. Na nanggagaling sa puso nila. Kahit hindi ako nag-agree, di ba? We don't agree all the time, pero alam ko, mga sincere sila. Okay? So, Sincere? Sincere ba? Joke. ako ang di sincere ngayon. Ganun eh. Inuutulan pala yun. Hindi. Kasi 'di ba lagi natin naririnig, Mao, Angie, yung kasabihan na pag pag magbi-business ka, 'wag mong isama yung family mo or yung kaibigan mo, 'di ba? Anything na sa pera. So parang related dito 'yun, 'di ba? Na 'wag kang magpapautang sa mga friends mo or sa family mo. It's a very heavy statement, 'di ba? What can you Totoo, say? actually. Actually, ilang beses na nangyari sa akin sa friends. Parang ang hirap. Tapos parang minsan ikaw pa yung mahihiyang maningil. Pag siningil mo pa, minsan sasama pa yung loob. Parang ganun. So, ang hirap. Mahirap. Actually, mas mahirap nga pag close mo, kaibigan mo, kamag-anak. Mahirap yung situation pag ganun. Kasi, yun nga, nakakahiya maningil. Yeah. Tapos, yun, nagkakaroon minsan ng lamat kapag about na sa money talaga yung pinag-usapan. Yun eh. I-ano natin, no, kasi baka sabihin nila masyado tayong madamo. Kailangan natin magpahirap. Pero anuhin natin na kasi magkakalamat, 'di ba? May possibility magkalamat or mas strain yung relationship nyo. Sabi nga Correct. nila money is a game changer in what way, 'di ba? So Well, naranasan sa akin naman it depends. Mm. Depende sa need, no? Because lending or giving money can also be a blessing to, to your family or friends. So depende kung sa needs nila kung worth it ba 'yon or will it improve their situation. And siguro isa din is handa ka ba, ready ka ba na kung sakaling hindi ka mabayaran, okay lang. So, 'di ba kasi and also what is in your heart? Ano ba talaga, gusto mo bang maging blessing to others? Gusto mo ba talagang tumulong? 'Di ba? So, nasa sa'yo din, depende nga sa tutulungan mo kasi it is important also to consider whether you're being a blessing or if you're doing something that will not helpful in the end. That is not helpful in the end. So, tignan natin kung baka mamaya is paulit-ulit lang na nangyayari, 'di ba? Parang nagiging dependent na sila dun sa tulong na binibigay mo, then enough. Oo, Say no. true. Say no. So, yun. Sometimes kasi parang nasasanay na parang, ay okay naman pala. Parang dati gano'n, parang ang tagal kong may friend ako na ang tagal kong naaawa ako kasi laging ganito, ganito. Parang ako naman siyempre alam mo tayo, maawain tayong tao mga tol, alam Correct. niyo 'yan. Mawain tayo, parang mabilis ako. Kaya lang nung tumagal na parang napapansin ko, kasi siyempre kahit naman kaibigan mo tayo, hindi natin minsan medyo malaki na yung amount, parang napapansin ko lang na kasi nakikita ko yung lifestyle din nila na, hello, minsan Correct. mamamasyal, magsho-shopping, tapos hindi ka mabayaran ba? Parang gano'n, 'di ba? Parang abuso na din minsan. So, minsan masama rin yung sobrang mabait, eh, Yeah. masama din. Minsan naisip ko rin naaawa ako, nakakaawa. Kaya sabi nga ng ibang mga friends, iba yung awa, iba na rin yung minsan yung pagkatanga. Huwag na rin tanga, 'di ba? Dapat lahat may limitation, may boundaries, dapat gano'n. Marami 'yun. Marami yung nakikita, 'di ba, papautangin mo tapos makikita mo sa
naka-Starbucks, bumili ng rubber shoes, yung Totoo. mga ganun, nag-shopping, Oo. nag-travel, 'di ba? Branded ang mga Correct, gamit. correct, Oo. correct. At saka yung friends yan, 'di ba? Friends. Mm. Family. Friends. Naranasan nyo na may family umutang tapos medyo hindi good payer or nagkaroon kayo ng strain because of that experience. Or kayo Ako, mismo ang nangutang. Pwede rin, 'di ba? hindi naman. Depende lang. Sa family, medyo maluwag talaga ako pag family. Kasi pag family, parang pag pinahiram ko, hindi ko na siya kino-consider na utang eh. Parang bigay na siya. Eh, family. Family Correct. talaga. O parang wala pa naman ako na-experience na relatives or family ko na ng abuso or something na pagdating sa money. So, okay naman sila. Sabi nga nila, no, kung ayaw mong magpautang, i-consider mo na kung ano yung ibibigay mo na bigay na. Huwag ka na mag-expect, Correct. diba? Oo, Correct. correct. Pwedeng one way yun to say no dun sa utang. Diba? May certain amount, 15,000 let's say. Pero pwedeng sabihin mo, tol, wala akong papautang sa'yo, pero eto, 2,000. Oo, Okay na yung yan. kaya mo lang. Oo. Yes. Tulong ko na yan sa'yo. Correct. Correct. I think yun yung point nung discussion, yung video na napanood namin, 3, which brought us to this idea of having this discussion. May napanood kami kasing video. I think yun yung point niya eh. Kaya ayaw niya magpautang, di ba? Sa friend or sa family. Kasi baka pagsimulan pa ng Conflict. Actually, ito, nangyayari talaga siya. At naranasan ko na ako pa yung napasama. Friend to Ako pa yung Friend to, pinaringgan. Yes, friend. At saka bakit ganun, no? Yung ano na tayo pa yung nahihiya, maningil. Oo, yung totoo. Parang kasi iniintay mo na lang dahil kaibigan mo nga, 'di ba? Hintayin mo na magkusa din, 'di ba? Hindi naman porket friends. Hello, kalimutan na natin yung mga utang-utang. Iniintay mo magkusa kasi nga kaibigan mo. Kaya lang dumating yung point na nagkaroon din ng, naalala nyo ng pandemic, syempre, humirap talaga yung buhay no, nawala ng work yung husband ko. Parang syempre dumating yung point na kailangan ko din. Kumbaga nagtanong lang naman ako, yung parang pinabalik-balik ako, hanggang nakakarinig na ako ng masama. Di ba yan, parang di naman kaibigan, di ba? Parang ako pa yung napasama na, di ba? Yun. Kaya ang sakit sa loob, nakakasama ng loob pag ganun. Kasi parang, di ba, wala kang pinakitang masama. Tapos, at one point na kailangan mo na, medyo kailangan mo, tapos magsabi ka, parang ikaw pa yung masama na hindi mo siya tinuring na kaibigan dahil sinisingil mo siya. Yun lang, di ba, ang saya. Pero common yun, no? Common na feeling na tayo pa yung nahihiya. Yung inutangan pa yung nahihiya. Ba't kaya? Totoo. Ano Kaya nga. what's Tapos the yung umutang pa psychology? yung matapang. Oo, di ba? Mm. Tapos nag-gaslight ka pa pag naniningil ka na ikaw na yung masama. Pero let's clarify na pag humindi ka, diba, nilapitan ka ng kaibigan mo or ng kamag-anak mo and you said no, it doesn't mean na madamot ka, na you don't care about them, you don't love them. Dapat sila rin maintindihan na bakit mong humindi. Mag-say no, di ba? Yes. What do you think? Yes, kasi may mga needs ka din. Of course, you Exactly. have to consider first your needs first before others' needs. Yes, correct. Diba? So, kung hindi ka man mapahiram, siguro isipin mo baka kasi kailangan mo din dahil meron kang pinaglalaanan or gipit ka din, hindi lang naman sila ang nagigipit. Yes. Ikaw din. Diba may mga sarili tayong mga expenses, lahat tayo may bills. Yeah. So, sana wag maging selfish yung kung sino man yung mga nanghihiram na isipin nila na ang sama-sama. Lalo na pag abroad ka, iniisip Ibang nila na tingin. madami kang Marami ha, kang pera. parang lalo pagka tumanggi ka, ang sama mo. Kasi abroad ka pero hindi mo sila napahiram. Pero ang hindi nila alam, malaki ang gastos dito sa sa abroad. Mahal. Napakalaki ng insurance na binabayaran bukod sa mga what do you call this, yung mga utilities. At ang tax dito napakalaki. Ang kaltas sa sweldo ang laki. So yun ang hindi nila akala nila pinupulot lang din yung pera dito. Correct. Ayun. May tanong ako kailangan bang may rason pag nag-no? Hindi ba pwedeng no is enough? Na no, hindi kita mapapautang. Kailangan ko bang irason sa'yo na bakit hindi kita mapapautang? Kailangan Yes, ko ba actually, i-detalye? no. Kasi may babayaran ako, ganyan. Di ba
Di ba dapat no is enough? No lang, yes. Kaya lang parang automatic na kapag nag-no ka Correct. dapat may rason eh. Yun Kasi Sasabihin nga, parang pag sinabi mo lang ng no, parang iba yung dating, madamot iba ka. yung dating pa. Oo, parang ganun. kasi pag May plain no, parang hindi, ano ba tawag dito? Um, hindi ko ma-explain. oo, Pero pag hindi sinabi ko nga mong rin no alam, 'di ba? lang at wala kang dahilan, madamot ka. Madamot ka, Yeah. true. Ikaw na yung Parang ang pinakamasamang hirap no, tao. kailangan you always have reason para explain yung sarili mo na bakit hindi ka pwedeng makapagbigay. Tas meron pang time na may manghihiram na, tas may narinig pa ako na, "Oh, kakapasyal-pasyal nga lang yan, kakagaling outing." Parang, "Hello, entitled ba ako mag-explain sa inyo at sabihin ko pa sa inyo na nakakapasyal ako tas hindi kita mapahiram? Parang hello, kasama ka ba sa budget ko?" 'Di Correct. ba? Ang hirap din Yeah. ng gano'n. That's Parang my point. binabantayan pa yung ano mo, 'di ba, yung lifestyle mo. Parang, hello, pinaghihirapan ko 'to, so I have the right na gagamitin ko or anuhin ko kung gagamitin yung hard-earned money ko, 'di ba? Mm. Pero paano kung kung hindi na talaga nagbayad, hindi na nagbabayad, dinededma ka na sa social media, sa text, hindi ka na kilala. Yeah. Wala na talaga. Parang tulong mo na lang sa kanya. Pagpasa-Diyos mo na lang, gano'n na lang. Wala na, eh, kasi hindi mo na din mapilit, eh. Parang 'pag inano mo pa para pang ikaw yung makokonsensya ba na i-aano mo sasabihin na wala ngang makain, walang gano'n, parang wala, yun na, bigay na. Nangyari din sa'kin 'yan. Paano kung Wala na talaga. paano kung friend is easier kasi pwedeng hindi mo na siya kitain, 'di ba? Hindi na kayo magkita, hindi na kayo mag-usap. Paano kung family? Mas mahirap kasi Yun lang makikita mo siya. 'pag buti naman so far wala pa naman akong na-experience sa ganyan sa family. Buti na lang. So, ang tanong ko is, friends pa rin ba kayo nun, Angie? Hindi na talaga. As hindi ako yung lumayo, siya yung lumayo. As in, Parang one naging time na nakasalubong ko na parang wala na nakita, pati yung family niya na parang walang pinagsamahan na dead man na lang. Kaya nakakalungkot din, na parang nabalewala lahat ng Dahilan pinagsamahan doon. nila. Yes, na hindi ko kasalanan. Oo. Tuusin, hindi ikaw ang ano. Mm. Yun, that's life, reality. Siguro depende kung gaano kalaki yung nahiram sa'yo. Parang gano'n. Kasi kung maliit lang, siguro pwede mo pang, Baliwalain. Mm. but at the same time, after nun, hindi na siya makakaulit. Mm. Diba? Kasi may record na siya. Mm. Tapos, meron pa akong nakita doon or napanood doon sa video, na kapag nagpahiram ka is, kailangan merong kasulatan, if Yeah. necessary magkaroon ng, Actually, oo. Sinabi din 'yan sa'kin ng isang boss ko na kahit friend mo, kahit kamag-anak mo, parang hindi naman dahil sa naninigurado ka or something, para lang black and white ba. Kasi parang eto din, mangyari din sa'kin isang beses. Sabi, "Ay hindi naman ganito yung nahiram ko sa'yo, ganito, ganito lang." Parang ako pa yung nandagdag pa ako sa hiniram niya. Parang yun pala mabasa ng loko ko. So parang inano ko, "O sige, kung magkano na lang yung natandaan mo, sige yun na lang." May 'Di ba? interest. May interest ka pa. Yun pa. Kaya dun sabi nga dati dapat palagi nakasulat. Nakasulat, pirmahan mo, pirmahan niya. Sinabi yun sa'kin nung lalo na isang pag boss. malaki ang halaga. Totoo. Pero sa case ng mga sa atin dito sa Philippines, mga Filipinos, kadalasan maliliit eh, 'di ba? Dinadaan sa Maliit lang. 500. Hanggang sa lumaki Padalas. na lang ng lumaki, 'di Oo, ba? at saka padalas Oo. ng padalas. Maliit pero Mm. madalas, 'di ba? Five, Mm. no, wala. Lalo na wala ka. Nawala ka, clear. Ayan, okey na. Yan. Yung mga tipong, tol, pero 300. Pero Hmm. nagmamadali ako, ito Bigay ko sa'yo pati. agad. Oo. Minsan nga hindi mo Makakalimot. na talaga din nililista, 'di ba? Parang yung kasi mga maliliit naman, sige na, hayaan na 'yan. O kaya yung nagda-dine-in kayo, may dine-in kayo. Tapos pagbayaran na, tol, wala akong baryente. Bayaran mo muna ako. Yo, madalas yun. Madalas yung ganun style eh. Ikaw muna magbayad sa akin. Babayaran ko pagbalik natin office. Mm. Yun, hindi outright na lumapit sa'yo para mangutang, di ba? Ano Mm. yun? Parang underground. Parang hindi mo alam na dugasan ka na pala ng Oo. 500. Hokage Alam, moves alam. ba yun, tawag doon? Meron naman, yung talagang lalapit sa'yo na sasabihin na, Mau, Angie, for business, na inisip ko kasi bibili akong food cart eh. Wala akong extra eh. Baka yun ang malaki, di ba? Yun ang pwedeng Mm. i-written. Oo.
Pag Pero kung malakihan mga na ganun. 500 lang, Yun ang mahirap. Paano yun? How do you tackle yung mga Oo. under the table na biglaan na gulatan? Oo. Yun nga yun eh. Yung mahirap na How do you pakonti-konti na dumami Oo, na ng paano dumami. lulusutan yun? Kasi let's face it, hindi magandang gawain yun eh, 'di ba? Mm. Hindi sa nagdadamot tayo or masama ugali natin, pero hindi magandang gawain yun. Kasi ano yun eh, Mm. ano ba? well, How wag do ka you put masyadong it? magdala ng malaking cash sa wallet mo. Para wala kang Para may Wala pera. naman, excuse ka. wala naman tayong malaking kastol. Ay. Yeah, kasi dito sa US, mostly cards na ang ginagamit. Hindi ka na talaga kailangan masyadong magdala Mag-ano, ng ng cash. cash. Oo, so, Dito pero kasi dyan sa Philippines, mostly cash pa din eh. Mm. we're Cash pa still a din. cash country. So, Mhm. ano advice nyo sa mga nanonood sa atin? Ano lulusutan yung mga gano'n? Well, depende kung ano yung sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Kasi baka Oo eh. mamaya, nadukutan pala siya, yung mga gano'n. Nadukutan pala, yung mga Mm. gano'n, yung alam mong Oo, emergency depende. cases. Okay siya. Okay. Ako, willing ako doon kasi alam ko yun. So, pero kung alam mo yung parang, ano ba tawag? Abusado na. Dinescribe ko na situation na madalas yun eh. Punta kayo sa coffee shop. Tapos biglang, ay, Mare, wala akong barya. Ikaw nga muna magbayad. Eh di Tapos wala, bariyahan mo na nakalimutan yan. na. Babariyahan na natin. Eto, may bariya ako, babariyahan ko. Kung minsan yung tapos minsan pa naman ako makakalimutin din na di ko na minsan Oo nga. natatandaan Oo, din. hindi mo na matatandaan na may nahiram pala sa'yo. Hindi mo talaga din minsan maiwasan. Yun ang ano dun Pero eh. pag alam mo yung palagi na, uy, paano naman ang Oo, ganyan, pag paano naman palagi that na, alam ko small, na, mag-no ka na. alam na naman natin yan, oo. So, mamarkahan mo na. Mamarkahan mo na yung taong yun. Markahan na yung tao na yun. Siguro kung first time, pwede pa. Pero Saka depende kung, nga sa sitwasyon. oo, depende sa Depende sa sitwasyon. sitwasyon. Correct. Eh, anong Advice mga, lang, be wiser. Be wiser. Yun nga, wag, okay lang tumulong, okay lang magbigay ng tulong, okay lang maging mabait. Yun nga, matuto tayong malaman yung boundaries, kung ano yung Okay. pagiging mabait, tsaka yung pagiging tanga na. Yun. Yun lang, yung ma-advise ko. Tsaka yun, depende nga rin sa sitwasyon. Na, yun. Tsaka sana din yung mga nangihiram din, sana maintindihan din na hindi porket kaibigan mo, kamag-anak mo, eh okay lang na paulit-ulit na hindi mo na bayaran. Kasi lahat tayo naghihirap magtrabaho para kumita, lahat tayo may tinutustos ang pamilya at may ginagastos sa pang-araw-araw. Hindi ibig sabihin na mas naka-okay yung sweldo nito, eh matutulungan ka na palagi na okay lang na hindi bayaran. Sana respeto din, respeto. Yun. tao? Ano yun? Ano masasabi mo? Ano Final masasabi mo? Ano thoughts daw? na, final thoughts na Ulitin ba ba to? to? Hindi pa naman. Hindi pa. Advice mo lang. Oo, Ano advice mo magsabi lang. mo? Ang masasabi ko lang is, katulad ng sinabi ko kanina, hindi masamang tumulong because you can be a blessing to others. Because personally me, I would rather be a lender than be a borrower. So, so kung magpapahiram ka, i-check mo ano ba yung needs niya. Excessive ba yung amount na hinihiram para sa needs? So, and then meron pa akong mga instances na, what do you call this? God will tell me to help this person. And then, kapag yun, narinig ko or naramdaman ko, I will help talaga. Hindi ako magdadalawang isip. Merong mga ganun eh. Or minsan, kahit hindi sa'yo nang hihiram, pag sinabi tulungan mo yan, mafe-feel mo eh. May Oo. magtulong sa'yo Yeah. na tulungan mo siya, abutan mo. No need to, Di ba, maraming instances nga na kahit hindi naman natin kilala, touch lang tayo Correct. doon sa situation niya. Ready di ba? Nangyayari yan sa social media ngayon madalas. Oo, sa Facebook, pag may nakikita ako na, alam mo yung iba talaga, yun. Although, Yun hindi lang. rin natin, na may nang-aabuso, di ba? Oo. Meron at meron din yan. Oo, may nabigyan ka, una, tapos ang pangalawa, parang pangatlo pa, ate wala pong gatas, sabi ko, ay ate wala na akong pera, sabi ko. Parang nakadalawa pangatlo, parang syempre ikaw naawa ka, kaya lang parang nararamdaman mo na, ay ano na to, parang iba na din. We have 10 minutes. okay. Wrap up na tayo. To wrap up. Pero I think yung paghihiram ng one time or yung mahaba yung interval, sa akin okay pa yun eh. Pero yung pag
lagi Madalas. na ginagawa ka ng ATM. Mm-mm. Tsaka laging ang dahilan wala siyang pera. That tells me na may problema ka sa management ng budget mo. Mm-mm. Hindi Ng ka marunong budget. mag-budget, di ba? Kasi bakit lagi Mm-mm. kang walang pera? Eh, pareho naman tayo Mm-mm. may trabaho, pareho naman yung trabaho Mm-mm. natin. Di ba? So, dapat isipin rin nila yun. Correct, 'di ba? Parang pag meron kasing instance may pera, sige go, go, go. Tapos pag wala na, magreklamo, ay wala na kaming ano, ganyan, 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 'di ba? Parang yun, Kasi yun yung parang nangyayari eh. malakas ang loob nila gumastos kasi parang, mangungutang na lang ako. Di ba may ganung Oo, tao? alam nila na may tutulong sa kanila, alam na may Oo. malalapitan. Parang, 'di ba, ginagawa mo na lang laging excuse yan. Parang, Oo. hello. Parang ang pampuno mo ng is mangungutang. Mm-mm. Tapos yung pambayad mo doon sa utang na yun, uutangin mo. Uutangan, yes, correct. May ganun tao na bubuhay sa utang eh. So And then kayo, mas, kung kayo ang mapupunta sa sitwasyon na kailangan mangutang. kung ako ang mapupunta, sana wag naman Hmm. na Ako, ganun. na-experience ko na rin yun at some point na yung mahirap talaga yung buhay. Nakakahiram din naman talaga ako. Pero syempre, kailangan mo magbayad, di ba? Kahit nga sa boss, mga ibang ninong boss, parang nakakahiya, di ba? Kailangan magbayad. Though may ibang tao na hindi na, parang tulong na. Pero, sino pa yung hiniraman mo, ang hiniram. Di ba? Utang-utang talaga. Kasi Magbayad. may point din na, may na-experience din ako na one time may nilapitan din ako na, ang sakit din sa puso yung matanggihan ka, minsan na alam mong masakit din. Parang Or, na-experience ko yun. Kaya pag may lumalapit sa akin na kaya ko talaga, alam ko nagbibigay ako kasi alam ko din yung feeling na matanggihan, na yun, maano din. Pero yun nga, kailangan lang lagi din boundaries na. Pag lagi ka maawa na maawa, tapos paulit-ulit na gagawin sa'yo, hindi na maganda. Tsaka it will all depend on kung sino yung tao eh. Diba? Kasi Oo. kilala mo naman, I'm Oo. sure, pag may mangungutang sa'yo, that means kilala mo siya. Hindi naman siguro lalapit Mm. sa'yo. Mm. Ako ang Yun. personal, kung ako yung mapupunta sa sitwasyon na ako yung kailangan mangutang, siguro, mas preferred ko na dun sa mga lending companies, lending agencies na marami na ngayon, di ba? Swerte tayo, marami na tayong ma-applyan na gano'n for loan, o kaya SS, yung mga gano'n. Oo yan, mga loans. Yung mga structured na lending, diba? Mm. Kasi nga, masakit ang mahindian. Kahit sabihin mong Totoo. reasonable naman yung paghindi nila o kaya maayos naman nila sabihin. Masakit pa rin syempre dahil Oo. taon lang Lalo na tayo. yung isisin ka lang tapos walang ni ho. Masakit. Ayun, oo ayun nga. na. Masakit. Ayun, kaya yun, thanks So I God dahil guess, nakaraos-raos na maayos-ayos naman. mm, Kaya yun, pag may kailangan, pag kaya, at okay naman, so go lang. Correct. Dahil mas masarap yung tumulong. Totoo Correct. yun. Kasi yung balik nun sa'yo na blessings, bongga talaga. Iba yung nakakatulong ka talaga sa kanila. I guess yun. Kung kaya mong itulong na yun, meaning hindi mo na pabayaran, then do it, 'di ba? Para Yes. wala na rin siyang inaalalang, hoy, kailangan bayaran si Mm. Angie sa katapusan or something. Mm. Diba? Pero kung malakihan, syempre, kailangan mo singilin. Totoo. So, nakatulong ba tayo? O nakagulo Oh, lang? feeling ko naman nakatulong tayo. Tapos yung pala ibabash na after, no? Hoy, Huwag niyo kami ibabasha kasi nagpapautang kami at the same time, nangungutang din naman kami. oo. Lahat naman ng tao, at some point, Dumadaan sa ganun. umuutang talaga, dumadaan sa Hmm. hirap din talaga, di ba? Hindi mo masabi, minsan okay, minsan hindi. Pero yun nga, somehow alam mo kung habit niya na eh. Habit na lang niya. Diba? Or kung kailangan niya lang talaga Correct. sa time na yun. Correct. Totoo. Diba? So it depends on the person and the situation. Situation, yes. Yeah. And then siguro ang mai-a-add ko lang is siguro pray na din. Pray for every decision that you're making, na make sure na kung ano yung will ni Lord, yun ang mangyari. I mean, kung will naman ni Lord na tulungan siya, edi He will give you the what you call this. He will tell you to help this person. Pero kung hindi, and hindi mo rin naman talaga kayang pahiramin, then say no na lang. And then sana yung mga tao na pinapautang,
I just wanna share this because nabasa ko to sa Bible na Psalm 37 verse 21. Ang nakalagay doon is, the wicked borrows and does not repay, but the righteous shows mercy and gives. So the Bible is clear that when something is borrowed, you need to what do you call this? Pay it back. Say it back. Oo. Sa So Bible yun. that's what the Bible says. Sana pag nasabihan kayo ng no, wag din sumama yung loob nyo dun sa tao. Na lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may mga sitwasyon na hindi nyo naman alam kung ano yung Hindi alam, naranasan ng correct. isa sa iba sa buhay, di ba? Hindi natin alam kung kala nyo masaya lang to, kain-kain sa labas. Pero parang minsan yun na yung way din nila para maglabas ng outlet ba, na mag-enjoy, na maging happy. Sana pag nasabihan kayo ng no, wag din sumama yung loob nyo dun sa tao. Na lahat tayo At saka, ang bottom line is, kung gusto kita pautangin o hindi, right ko yun. Kaya may pera ako or wala. Kaya may extra ako or wala. Kaya ako Hindi yung mo sila pinakamayaman tao. responsibility. Yes. Leave Okay? meeting bigla. Thank Okay. you mga ka-karmas. Ayun. Yes. Sana next time Anytime. Ano kompleto tayo. baka maging ano to, regular to ah. Okay lang. Go. What is the Malay next mo, topic? may matuto naman sa atin, di ba? Nako, malamang namumulaklak ang bash. Thank you to all. Thank you, Mau. Thank you, everyone. Thank you. Good night. Have a good weekend. Bye.